Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay kung paano po gumawa ng extension o kung paano po mag-assemble nito. Panoorin nyo lang po ang video na ito. Andito po ang aking gagamitin sa pag-assemble ng extension. Andito yung duplex socket. Ang brand niya ay Panasonic. Ganon din po ito. Yung cover niya. Tapos ito naman yung utility box. Ang brand niya ay Omni. Ito yung gagamitin ko. Tapos ito naman yung male plug. Heavy duty. Eagle ito. Yan. Tapos siyempre kailangan natin ng tape. May paggagamitan ako nito mamaya. Yan. Siyempre kailangan screwdriver. Tapos kung kinakailangan knife, pwedeng gumamit. Tapos yung siyempre cutter sa plier. Ang una kong gagawin, yan. Mamaya, explain ko sa inyo ang dapat natin isaalang-alang sa paggawa ng extension. Kung makikita nyo po nito, dito sa ating socket, yan. Yung slot na yan. Ang haba na yan, dun yan makikita. Is it 10 mm? Yan, 10 mm. Ganito kahaba ang kailangan nating pagbalat o balatan para maipasok dito. Ito po ay screw type o bolt. Yan, makikita nyo po. Yan. Isusuot natin doon, ang isang linya dito, ang isang linya naman ay dito. Ang gamit natin ay flat cord, ang size nito ay 1.25. Yan. 1.25 ang size nito, mga kababayan. Flat cord. 2 wire or 2 core. Yan. Babalatan ko po. Yan. Gawain muna natin. Sa pagbabalat, depende na sa iyo kung saan ka komportable. Halimbawa, andito ang wire, subukan natin ganito, babalatan natin hanggang dito. Pero sa akin, lalagpasan ko ng konti yan. Tapos ang gagamitin kong pambalat ay ito na. Yan. Depende nga sa iyo kung saan ka komportable. Kung may wire stripper ka, yun na yung gamitin mo. Pero kung hindi ka naman talaga electrician at wala kang gamit, pwede na yung cutter o kaya knife. Ngayon, ganito na po. Binalatan ko na. Susubukan po natin. Susubukan ko lang. Yan. Saktong-sakto po yan kasi nakabatay dito sa kanyang guide. Saktong-sakto po. So, kung dito ang isa, dito rin ang isa. Okay? Mamaya ko na yan higpitan. Ipapakita ko muna sa inyong utility box. Itong utility box, bago ito. So, makikita po natin kasi dito ko ipapadaan ng wire. May slot ito dito. Kahit pa katingin lang natin itong wire. Dahil mayroon naman yung yan, opo. Kahit kanto lang na magkasya lang. Yan. Yan po para daanan ng wire. Mamaya. Tapos kung mapapansin nyo, ang inuna ko, ang unahin ko dito ngayon ay socket. Yan, ito muna. Para walang magkakamaling isaksak. Alam naman natin na walang magsasaksak dahil walang kasama. Pero para panigurado, unahin natin itong socket. Tapos, dito ko na isusuot yan, ano? Kahit ito, mamaya lang itakip. Pero ito, ilalagay ko na dito, sa loob. Yan. Tapos, ikakabit ko na dito sa ating socket. Yan. Tapos, ang gamit ito ay screwdriver na flat. Sisiguraduhin po nating mahigpit ito dahil para maiwasan yung pag-init dahil sa loose connection. Yan. Siguraduhin nating mahigpit na po. Tapos dito naman po sa kabila. Sabi ko nga i-discuss ko rin yung yung dapat natin isaalang-alang sa paggawa ng extension. Yan. Yan, okay na po. Andito ang screw. Tapos mahigpit na siya, mahigpit na. Sisiguraduhin po natin na nakasalpak yung kanyang wire. Para sa additional protection natin, ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko po ng tape ang kanyang gilid.
Para sa additional protection, lalagyan ko po ng tape yan. Sabi ko nga po, ito po ay tukor lang ano, so wala tayong ground. Lalo pa dito sa probinsya naman ay isang live. Nandito sana para sa ground natin. Dito kasi sa probinsya, ang isa dito ay ground na. So ganyan na po. Nilagyan ko ng tape yan kasi kung mapapansin nyo po, ang utility box ay may butas dito. Pero safe naman itong gawing extension. Nasa sa inyo na po kung gusto nyo mas maganda. Lagyan nyo ito ng patungan na plywood o kaya kung anong gusto nyo gawing design. Tapos pagdating naman dito, para wag mahila, ang ginagawa ko naman dito ay hindi naman ito makaka-apekto masyado. Yan. Ilalagyan ko ng isang loop para wag ito mahila direkta dito sa kanyang koneksyon. Yan. Saka andito yung butas natin. Tapos ilalagay ko ito. Ganyan, nakasalpak na. Tapos ito naman, pag nasa dyan na yan sa loob, hindi na ito, wala nang tension, kumbaga, wala nang tension sa kanyang koneksyon dahil sa may loop na siya. Yan. Tapos, ito naman aking ibang brand ito ha. Panasonic, tapos ang ating utility box ay Omni. Yan. Ganyan po. Kung permanent itong gagawin natin, ito iniipit pa ng pliers para wag na itong matanggal dito sa kanyang housing. Yan. Tapos ito naman, kanya na ang sistema niya. Sabi ko nga po, ito ay Panasonic, tapos ito ay Omni, pero dahil sa standard naman yan, walang problema yan. Pwede yan. Pwede po itong gawin. Tapos, ganyan na. Lalagyan natin ng screw. Yung bolt niya para mag-lock na siya. Ito po hindi ko na inipit ano kasi demo lang naman ito. Hindi naman ito permanente. Para magkaroon lang ng idea ang ating mga kababayan kung paano po gumawa o mag-assemble ng extension. Yan, ganito na po ito. Yan. Pag hinila ko po ito, dahil sa may loop ito dyan, hindi magdidirekta yung tension dito sa aking socket sa connection. Tapos, ito naman, andito ang up, pwedeng baliktad dyan. Tapos, ilagay ko dito, lock na yan. Kung magtatanggal naman ito, makikita nyo po, ma-slot yan. Tatanggalin lang dito. Ganito na po yan. Andito na, tapos ang dulo naman, sabi ko nga, nilagyan ko ng tape yun, ano? Nilagyan ko ng tape para protection kasi may butas ito. Napaka-iksi lang ng extension ko, kasi for the demo purpose lang naman. Tapos ito naman, ang wire naman, saka ko na ikakabit yung ating plug. Itong plug natin. Yan. Itong plug na to ay 5 amps. So, 5 amps. Tapos, ganito na ang sitwasyon natin sa plug na to. Tapos, kakatingin ko ito. Tapos, babalatan. Kung saan ka komportable sa pagbalat, walang problema. Kasi nasa sayo naman yan. Kahit hindi electrician, pwedeng gumawa nito. Dahil sa mayroon ng mga video ngayon o guide sa YouTube. Tulad nga nito. Na pwede nyong panoorin at matututo kayo o magkakaroon kayo ng karagdagang kaalaman. Sa aking mga kababayan dyan, mag-subscribe po kayo sa channel na ito at marami po kayong matututunan o karagdagan sa inyong kalaman, lalo na sa mga datihang electrician. Sa mga baguhan pa lang, in-invite ko kayo na mag-subscribe kayo dito at least kahit papano may maraming na akong video na i-upload. Pwede nyo pong i-scroll doon kung anong magustuhan nyo, pwede nyo panoorin. Trabaho sa barko o kaya trabaho dito sa lupa.
sabi ko sa pagbabalat kung saan kayo komportable, ano. Yan. Kung may wire stripper kayo, pero kung hindi naman kayo electrician, siyempre, ang iba, ang electrician nga walang stripper. Ang ibang electrician. So, ganito na. Ang gagawin natin dito, kung makikita nyo po ito, yan. Dito natin, hindi natin ito didirekta dito, ha. Hindi pwedeng ganyan. May slot ito dito sa plug. Tapos, paikutin natin. Yan, paikutin natin, isasakto natin ito. Isasakto natin, saka natin paikutin dito sa screw. Yan po ang mangyari. Yan, makikita nyo po. Yan, pinaikot ko na siya. Clockwise. Kasi ganun ang turn natin. Tapos ganyan. Tapos higpitan ko na to. Siguraduhin nating mahigpit ang koneksyon at walang lumalabas na wire para maiwasan yung shortage o kaya lost connection. Makita nyo po, pinaikot ko po dito dahil sa slot, parang tension niya maano pa nito, maharang pa nito, hindi mabubunot, hindi yung tulad ng nakadirekta. Ganyan po ang pagkabit dito sa plug, na sa ori ng plug na ito, Eagle heavy duty. Isasalpak mo lang dito, yan, tapos paikutin mo na, igagay mo nitong screwdriver, paikot, tapos higpit. Yan, isisiksik mo lang, tapos higpit na. Yan. Okay na po ito, mahigpit na. Tapos ito naman, isasalpak natin dito. Yan, ito. Dapat maisakto natin dyan para pagtakip natin. Ganito na po yun. Yan. Kung mapapansin nyo po, nandito umikot yung wire, tapos dito nag-connect. Ganito rin ito. Para paghugot natin, nakalak na yan. Nakalak na. Hindi tulad ng nakadirekta dyan. Nakadirekta ang tension niya sa connection. So, may tendency na mabunot. Yan. Tapos, ilalagay ulit natin itong cover niya para sa protection. So, nandito na po. Tapos na ang ating pag-assemble itong extension. Ilulup natin para makakita sa video. Yan. Ito lang ID mo, kaya na maiksi lang po. Ngayon, ang sinasabi kong dapat nating i-consider, itong plug na to ay 5 amps lang. 5 amps. Tapos ito naman ay 1.25 I mean. Tapos itong socket natin ay 10 amps. So pagdating sa 10 amperes dito, ang kaya nitong dalhin na load 10 amps ay 2,200 watts kung sa watts tayo magbase. Ano yan computed yan sa 220 volts. So 220 at 2,200 watts kaya nitong i-carry o kaya nitong i-handle. Pagdating naman sa wire, sa open air, ibig sabihin extension, so hindi naman ito nasa loob ng tubo dahil extension, ang kaya po nitong daling wire na to ay 4,840 watts. Yes po, ang wire na to, kaya nitong dalhin na wire. Ngayon, kung kaya nito magdala ng 4,840 watts na load, hindi naman natin ito pwedeng gamitin, hindi naman pwede nating abusuhin yung wire. May dapat tayong isaalang-alang kung alin ang mas mababang amperahe na ginamit natin. Tulad nito, ito po yung 5 amps lang. 5 amps ito, yung ano niya, yung tingnan nyo po, nandito, 5 amps. Ang kanyang ampacity sa kanyang conductor. Ito ay 2,200, ito naman ay 4,840, ito naman ay 5 amps, so 5 amps times 220 volts, 1,100 lang ang kaya nitong i-handle na load. Kaya dapat doon lang tayo sa mababa para ito hindi masusunog, walang problema pag lumagpas kasi kaya nito. Kaya naman ito hanggang 2,200. Kaya lang ito, iitim, hindi nito kaya.
Kaya ang load natin para sa extension paggaganito o kung alin man extension ang gagawin nyo, isaalang-alang natin ang may pinakamababang ampacity sa ginamit natin sa socket, sa wire o dito sa plug natin. Okay po mga kababayan, dito sa 1,100. So sample natin ang load natin na pwedeng gamitin dito, yung plancha o flat iron na wag tataas sa 1,100 o 1,000, let's say 1,000 ang load. O kaya electric fan, pwede natin po gamitin dito. Electric fan. So maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Sana po nagustuhan niyo ang video na ito. Lalo na sa mga baguhan dyan, pwede nyo po itong gayahin. At sabi ko nga, ito ang dapat isaalang-alang. Share pa ako ng video ang advantage ng ibang wire dito sa ating ginamit na flat cord. Tapos makita nyo po itong utility box ko, may butas dito, pero pwede naman itong gamitin. Safe na po yan, safe sa loob, safe ito. So pwede lang gamitin. Thank you po.